For today's video ay di na naman tayo sa bahay ng kapatid ni Lola. Tumawag nga si Imadora at pinapunta ko dyan sa bahay at may pinakukuha na pagkain para kay Lola at Nili. At syempre, Todogora naman ang person for today's video kahit kainitan. Pag nga lumalabas ako, gusto ko ay sa hapon o kaya naman sa paggabi na para hindi mainit. Ang kaso ay paalis daw si Imadora at may pupuntahan kaya naman pinakuha na agad sa akin. Ayan nga't paglabas ko ay may mga batang naghakot ng mga pinutol na sanga ng kahoy. Natawa pa nga ako dahil dinadambahan nila yung mga nahakot nila na sanga ng kahoy. Ang mga pinutol na sanga ng kahoy na yan ay di nilamang sa may gilid ng aming building. Kahit nga kainitan ay wala man lamang silang kapandong-pandong o sombrero. Bali wala nga sa kanila ang init kahit ito'y masakit sa balat. Yung init nga dito sa Israel ay hindi katulad ng init natin sa Pinas. At kapag nga summer sa atin sa Pinas ay parang mas nakakasama pa ng pakiramdam yung init natin sa Pinas. Hindi nga lamang dahil sa mabanas kundi malagkit din sa balat yung pawis. At kapag nga nagbabakasyon ako sa atin sa Pinas ay para akong laging inaantok sa sobrang init. At sa amin nga sa bukid sa Quezon ay kahit nga hindi ka lumabas ng bahay ay mangingitim ka pa din dahil sa hangin. Ayan at sa sobrang init ay pati aso ay naglublob na nga sa tubig. Dito nga sa Israel ay mahilig mag-alaga ang mga tao ng aso kaya naman kahit sa pagtambay at pamamasyal ay kasakasama nila. Kahit nga sobrang init ng araw na yan ay marami pa ding mga matatanda na nakatambay sa park. At tayo naman mga Pilipino kahit saan bansa magpunta basta mainit ang panahon ay dala natin ang kaugalian na laging nakapayong. Bukod nga sa masakit sa balat ay takot din tayong mangitim kaya naman kahit saan magpunta ay laging may baon na payong. Andito na nga ako sa bahay ni Imadora para kunin yung pagkain. At yan nga yung caregiver ni Imadora na si Maria. At kwento nga sa akin ni Lola ay gusto na naman daw magpalit ni Imadora ng kanyang caregiver. 5 buwan pa nga lamang si Maria kay Imadora. Ang kaso si Imadora ay masyadong choosy. Ang gusto niya ay katulad ng mga naging caregiver niya dati. Mabilis kumilos, marunong sa lahat ng mga gawaing bahay at marunong magluto. Ang isa pa nga ding kwento sa akin ni Lola, baka kaya daw gusto ni Imadora na magpalit ng caregiver, ay dahil parang nagre-reklamo na din daw si Maria. Na ang kanya daw trabaho ay caregiver pero pinaglilinis din siya ng bahay ng anak ni Imadora. Pero ang paglilinis naman ng bahay ng anak ni Imadora ay may bayad yun. At kung sa amin naman ang mga Pilipino caregivers dito sa Israel ay matutuwa pa nga kami noon dahil extra income din. Pero dahil ibang lahi si Maria, baka ang gusto niya ay nakapokus lang ang kanyang trabaho talaga kay Imadora. At sa kontrata talaga naman naming mga caregivers ay hindi naman namin talaga obligasyon na maglinis ng bahay ng ibang tao. Isa nga din yung sa kagandahan kay Imadora na pinapayagan niya ang kanyang caregiver na lumabas para mag-part-time. Ang isang oras nga nalinis bahay dito sa Israel ay umaabot ng 900 pesos sa pera natin sa Pinas. O diba napakalaking bagay din na dagdag kita. Ayan at pagdating ko ay chinek ko yung aming mailbox at may laman nga kaya naman kinuha ko na din. At pagdating ko nga ng bahay ay tulog na tulog ang ating Disney princess na si Nilush. Shoutout time! Shoutout po kay Rosaulito Quit ng Pagsanghan, Laguna. Shoutout po kay Stephanie Steve ng Pasig. Shoutout po kay Memeng Manansala Manzano. Shoutout po kay Hazel Carino Bubier. Happy birthday po sa'yo. Shoutout po kay Myra Aquino Talavera. Shoutout po kay Samantha Rosie. At shoutout po kay Cheryl Flores ng Mandaluyong. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi. At ayan na nga ang mga pagkain na bigay ng kapatid ni Lola na si Imadora. Mayroong vegetable soup, kusemit o buckwheat at pashtida na gawa sa iba't ibang klase ng gulay.